Gandang umaga po. Nakakalungkot po itong impormasyon na ito guys, no? Kasi si kaibigan na nung ipinapaabot sa atin ay good news po yun, no? Kasi yung fault line ay naging normal. Pero ito po ang tandaan natin, sinabi din po ng ating kaibigan, hindi po talaga nila hawak ang panahon natin para po ay i-steady ang kalagayan nito ng fault line. Pero karon masama ang ating makuhang impormasyon. Sana hindi po kayo nalungkot ako guys, medyo masama talaga ito guys. Kaibigan, ikaw na lang guys, ingon si kaibigan, patawad dahil ito ang kanilang nakita. Ngayon yung fault line medyo bumalik na naman po sa dati kung saan ito ay tumaas. Kaibigan, akala ko po ba ito kaibigan tuloy-tuloy? Pati daw si kaibigan guys, ayaw daw sana nila itong ipaabot. Pero kailangan talaga na malaman ninyo dahil baka po magulat ang mga na-trauma sa pagyanig noon, no? Mga 7.9, 7.6 at 6.9 sa Cebu. Kaya narito talaga ang impormasyon. Kahit man ay masama ito, pero at least ay naipaabot at mapagkunan ninyo ng paraan kung paano tayo makaiwas at hindi matrauma at magpanik, kaibigan, di ba? Akala ko po kaibigan tuloy-tuloy na po ito. Ito ang sabi ng ating kaibigan, pati ako hindi ko inisip ito na magbago yung nakita naming good news na ipinapaabot po namin noong isang linggo. Wala tayong magawa kaibigan, hindi naman po ninyo talaga hawak ang panahon kasi may malaking at saka may mga naghawak pa ito masigit sa inyo, di ba? Ang sa amin po ngayon guys, sa lahat po ng makapanood sa aming video, sa aming pagpapaabot, huwag lang po kayong magkampante, lalo na kahit po itong nakita ng ating kaibigan, pwede din po itong hindi mangyari yung malakas o the big one. Nakakalungkot lang dahil nag-iba na naman po ang fault line nito, kaibigan. Salamat. Nagbabala si kaibigan ngayon sa lahat po ng mga dinaanan ng mga fault line. Sana po ay mag-ingat kayo at wag lang po kayong mag-panic para po ay hindi kayo mapapahamak. Iwasan po natin ngayon na pumupunta sa mga malalaking gusali at hindi dapat na mag-isti kayo doon kasi pag nagkaroon po ng pagyanig, imposibleng hindi kayo magsingtakbuhan. Yun po ang natin guide ngayon sa inyo para hindi po kayo magpanik. Simpleng galawan lang na hindi kayo mapapahamak, kaibigan. Salamat po. Patawad po daw guys kung nag-iba naman po ang panahon kasi hindi talaga maganda ang panahon natin guys, paiba-iba Ngayon may bagyo na naman po na tinatawag nilang si tawag ato, nakalimot ko, Wilma manyata. Kaya mag-amping tantanan kay kining ato ang kalibutan, dili na gyud nato hawak, dili na gyud ni normal ang nahitabo. Kaya ngano guys, no, kakapasok lang po ng balita na yung pagyanig na naman, may niyanig na naman po ng lindol. Kaya natakot si kaibigan nung pagyanig, siguro yun kaya na bago na naman po ang forma ng fault line, kaya umangat ngayon. Malayo pa tayo sa pitsa ng Pasko guys. Nakakatakot din ito dahil mayroon pong naghula nito si Indy Firis. Yung sa 25 daw mayroon tsunami at lindol na malakas. Kaya mag-ingat kayo dahil po nag-iba ang
ating fault line nakita ng ating kaibigan. Pero sinabi ng ating kaibigan kahit ano po ang pag-iba ng fault line, kung hindi yan pahintulutan ng makapangyarihan dito sa atin, walang problema. Kaya salamat. Salamat kaibigan ha. Oo nga, salamat din po sa mga taong nag-share nito guys. No, salamat sa mga nag-share sa mga video natin. Sana po ingatan po tayong lahat at mag-ingat tayo sa ating pagmamaniho ha. Dahil napakarami namang aksidente ngayon na nangyayari. Dahil pagpasok ng Disyembre, grabe. Kawawa talaga ang mga tao guys na ano dito, na disgrasya. Hanggang dito na lang muna guys ang aking papaabot sa inyo kaibigan. O sige. Dili pa muhawa si kaibigan guys, hindi pa yan aalis dahil mayroon pa silang babala ngayon tungkol sa nakita nila doon sa kanilang kaharian. Lubos-lubosin na lang po natin ito na ito ay nandito sa bukid, dito sa punso ng ating kaibigan park kung saan tayo ay pinatawag. Hanggang sa muli natin guys ha.